Sunshine Radio Report! At para sa uling balitang nasyonal, SOG Remulla sa tanim buto isyo. Kalokohan yan. Ang detalye sa balitang yan, hati ni Kapartner Margot Gonzales. Kaliwat kanan ang natanggap na puna at kritisismo ng DOJ matapos na umano'y makarecover na mga sako ang mga otoridad mula sa diving operation sa Lawa ng Taal na sinasabing pinagtapunan ng mga nawawalang sabungero. Pati sa claims ng PNP-CIDG, tila buto raw ng tao ang laman ng unang sakong kanilang nakuha sa unang araw ng search operation. Pero sa social media, pinagtawanan ng mga netizen ang pahayag ng mga otoridad at inakusahan sila ng tanim buto. Kapansin-pansin daw kasi na tila hindi naman naluma ang sako sa kabila ng matagal nitong pagkakababad sa tubig. Nakapagtataka rin umano na nakasilid sa mga bagong sako ang iba pang sako na nakuha sa Taal Lake. Kaya naman maliban sa pagsabing tanim buto, ang operasyon, tinawag na rin itong tanim sako ng netizens. Pero ayon kay DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla, kalokohan lamang ang mga batikos na ito at sinadyadong sirain ang ginagawang investigasyon ng kanilang ehensya. Kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. And that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Si PNP-CIDG Chief Nicolas Torre naman sinabi na halo-halong buto ng hayop at tao ang laman ng mga sakong kanilang na-recover. Ngunit paglilinaw ni Remulla, wala pang ginagawang forensic examination o briefing sa mga na-recover na sako. Sabi ng kalihim, ang DOJ lamang ang dapat magsalita tungkol sa investigasyon para hindi ito maantala o masira. Not everybody should be speaking on what's happening in Taal Lake. We should speak with one voice. It has to be Rico, Ellie, and mostly DOJ speaking about it. We don't want the other people interviewed. Hopefully, wag nyo na yung subukan mag-exclusive kasi baka masira lang yung teamwork namin. Sa forensic examination, plano ng DOJ na kunin si Dr. Raquel Fortun para tumulong sa pagsusuri. Nakikipag-ugnayan na rin ang hensya sa NAPOLCOM para sa crime lab ng Philippine National Police. Ayon sa DOJ, mahaba pa ang prosesong kailangan para sa search and retrieval operation. Ngunit naniniwala silang nasa tamang direksyon ang kanilang investigasyon, lalo na sa mga bagong impormasyon na ibinunyag ni Alice Totoy. Tumitibay naman. At talagang hindi lang ganun kadali yung panahon pa ngayon. Tsaka nakita nyo naman yung mga nakuha yung video, malabo talaga ang tubig, hindi ganun kadali maghanap. Pero we will persevere. Mukhang nakasalayan na ang nagtapon talaga ron. It has already become a place to dispose of human remains. Parang gano'n na ang nangyari. Sa kabila naman ng pag-atras sa kaso ng mga ilang kaanak ng mga missing sabongero, ang DOJ porsigido daw na ituloy ang pagkakaso sa mga taong nasa likod ng krimen. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Margot Gonzales, SMNI News.